mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Alam mo, magpipreach eh, no? Ating devotion, yan. Ay, sandali, nahulog. Ito pala. Sa Romans 2:16. Babasahin ko lang. Sabi rito, and this is the message I proclaim, that the day is coming when God, through Christ Jesus, will judge everyone's secret life. Ayan. So, ayan. Ewan ko sa Tagalog. Ayan. Romans 2:16. Sa Tagalog, ano natin, wala, no? Okay, so yan yung araw ng paghuhukom. Amen. So, itong verse na to, nagre-remind po sa ating lahat na wala pong makakatago sa ating Panginoon. So, wala pong makakalusot. Kumbaga, alam ng Lord kung ano yung nasa puso natin, ano yung nasa isip natin. Alam niya kung ano yung tumatakbo sa bawat isa sa atin. Amen? So, they are fully seen and known by Him. Yan. So, walang kumbaga, alam ng Lord, kilalang kilala niya tayo. Sabi nga, di ba, yung strands ng hair natin, alam niya kung ilan yan. Yan. So, ibig sabihin, ganun niya talaga tayo kakilalang kakilala. Kaya, wag po natin sasabihin na, pinababayaan na ako ng Lord, nakalimutan na ako ng Lord. Hindi po tayo nakakalimutan ng ating Panginoon. Ayan. So, sabihin mo sa katabi mo, God loves you. Yan. So, yung nga, itong verse na pinasa nga natin, ay dadating ang panahon, yung malalaman talaga, yung mga, kung may tinatago pa tayo sa ating mga sarili, pero kay Lord, wala pong maitatago. Amen po. Good morning po, Sister Dang. Ayan. So, ngayon po mga kapatid, as we reflect dito sa verse na to, ay may mga tanong lang po tayo na sa inyo na po yan, kayo na po yung sasagot sa ating mga tanong. Anong mga parte ng puso natin na tinatago pa natin na hanggang ngayon kay Lord? Ayan, kayo na po sasagot yan. So, ano yung ba yung motives natin, yung motibo natin, ang kailangan pang linisin? Yan. At i-refine. Ano man yung i-refine? Yung parang sinasala, no? Yung sinasala talaga. So, baka kasi may mga motibo pa tayo sa puso natin. So, ano pa yung mga motibo na kailangan po natin? So, saan natin kailangan hayaan ang katotohanan ng Diyos na itama, baguhin, o i-transform tayo? So, yun yung mga tanong na naiiwan ko po sa inyong lahat at kayo po ang makakasagot po niyan. So, let us challenge ang sarili po natin sa araw na ito. Amen? So, number 1, let us i-change po natin yung pamumuhay natin na sikapin natin na mamuhay tayo na mayroong katapatan. Yan. So, kahit walang nakatingin sa atin, dapat ay matapat po tayong sumusunod. Integrity, kumbaga. Amen? So, lalo na sa mga bagay na mahirap po nating aminin. So, let us allow the light to guide our decision through thoughts and motives. So, guide, sabihin, lagi po tayo magpe-pray sa Panginoon, ano man yung mga desisyon na gagawin natin, ano man yung mga gagawin din natin na iisipin, or baka mamaya may mga motibo tayo na hindi maganda, pag-pray po natin kay Lord. Amen? So, let us grow integrity knowing that God values who are in the secret place. So, napakahalaga na kahit wala pong nakatingin sa atin, dapat po ginagawa po natin yung mga bagay na nakakalugod po sa Panginoon. Baka mamaya Sunday ka lang banal, pagdating ng Monday to Friday, di ba? So, dapat, kung ano po tayo ngayon na pinapakita natin kay Lord, dapat ganun po tayo. Amen? So, let's pray, mga kapatid. Sige po, yun lang po ating